ilalim ng liwanag ng sikat ng araw, laganap ang hindi maipintang kahirapan. Sa likod ng makapal na usok, rumaragas ang sasakyan. Nagkukulit ang mga tao na hihirapan. Sa ibabaw ng mabahong basura, nakatungtong ang mga batang nagsasakripisyo para kumita lang. Paano nga ba ito masusolusyonan? Sapat na nga ba ang munting mithiin? Hoy anak! Ano ba? Gumising ka na. Tanghali ka na naman. May late ka na naman. Pangarap. Pangarap kong mabago ang lahat. Nais kong tumulong sa mga taong naghihirap. Nais kong mapagaan lahat ng kanilang magbigat na pasanin. Sisikapin kong makapagtapos sa aking pag-aaral upang maging isang magaling na pinuno. Isang pinuno ng mga ngasiwa upang umangat ang ating ekonomiya. Pero paano kaya? Paano kung ako mismo ay meron din mabigat na pasanin? Ay, nako. Hindi na naman ako. Hoy anak! Bisan mo! Saan yung pagkain mo? Kumain ka na at mag-ayos ka na. Bisan mo, kumain ka na. Late ka na naman. Tay, may exam nga po pala kami sa Wednesday. Paano ba yan anak? Wala pang pera ang tatay mo. Pero titignan ko kung medyo malaki yung makukuha kong pera at yun na lang ang gamitin mo. Okay? Sige, kumain ka muna. Atay, meron nga po pala kaming project na babayaran ngayon. Pwede po bang makahingi na kahit kanyang pera? Ay, nako naman anak ko. Eto. Oo. Yung anak mo, humingi sa akin na pambayad daw sila ng gamit. Ibabayaran daw sila. Magpadala ka. Kahit pa paano. Baka matigil tong anak ko sa pag-aaral. Wala na tayong pagsisigil sa anak mo. Oo. Ngayon, humingi sa akin ng pera. Ibibigay daw project. Sige, magtrabaho ka muna. Mamaya na lang. Sige, bye-bye. Anak! Ay, pwede nga yung TV. Nakaambarin ang panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo naman sa susunod na linggo. Kaya mga tsuper ng jeep ay hihirit na rin daw po ng 10 piso na minimum na pasahe. Nakatutok si Julius Segovia. Matapos ang 2 linggong may magkasunod na rollback, big-time oil price hike naman daw ang nakaambas sa susunod na linggo. Halos wala na kami kinikita eh. Napupunta lang sa diesel eh. Mas kokonti lang yung baba, mas malaki yung taas. Pwede na ba kaya kontrolin ng gobyerno yan pagtaas? Although there's no shortage in supply, hindi natin maasahan na bumaba ang presyo. No? Kasi supply is just enough for demand. Ayon sa mga sources sa oil industry, sa unang 3 araw ng linggo, halos $6 per barrel ang itinaas sa presyo ng diesel o katumbas yan ng halos 2 pisong dagdag presyo. Ang gasolina naman, higit $3 per barrel ang itinaas o katumbas ng sobra sa pisong dagdag presyo. Hihintayin pa raw ng DOE at oil companies ang huling 2 trading days bago makuwenta ang eksaktong OPH. Palagay ko mas safe na magkarga na ngayon. Ang ilang transport groups, tila puno na. Magpepetisyon na ang pasang Mazda at iba pang grupo sa LTFRB sa Lunes. Gusto nilang gawing 10 piso ang kasalukuyang 8 pesos na minimum fare sa jeep. At dagdag na 35 centavos din sa susunod na kilometro matapos ang first 4 kilometers. Masakit sa loob namin to, subalit hindi namin kayang tiisin pa ang ginagawang panloloko ng mga lintik na ito na supplier ng ating langis. Masyado na hong nasasaktan ang hanay ng transportasyon. Julius Segovia, nakatutok, 24 oras. Ay, buhay nga naman. Hello, Mr. Garin. Pumunta nga dito sa office at may mapasikaso lang ako sa'yo. Sir, ano po yun? Anong oras daw ba meeting mamaya sabi ng mga may-ari ng gasoline station?
Mga 9 o'clock daw po dun sa fast food. Sige. Paiskas na lang itong mga papeles at may appointment pa ako. Sige po, sir. May pag-uutos pa po ba kayo? Wala na. Ay, nako. Parang mapagpasada na. Tay. Anak. Ayos na ba? Sige. Agahan ng uwi, Pagka uwian, diretso uwi kagad sa bahay. Matayang gawain. Sige, ingat. Pasensya na pala kung late ako ng 3 minutes. Alam naman natin na nagmahal na yung presyo ng langis sa world market. Bale, ngayon, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Bale, kailangan natin magkasundo sa presyo na tataas natin para maging patas. Tama yun, kasi kung ako magtataas, kayo yung parang kayo tatangin yung mga Oo, tama yun. Kailangan natin gawin yun para magkasundo sa presyo. Bali yung presyo sa halos $6 per barrel ang tinaas o katumbas dyan ng 2 piso dagdag presyo sa diesel. Sa gasolina naman halos $3 per barrel ang itinaas o katumbas ng higit sa piso dagdag presyo. Sige, okay na. O sige, pwede na yun. Ano? Kung gayon, sino yung unang magtataas? Bali yung nakaraan na kayong Petron. Bali ang bigyan naman natin ng pagkakataon na unang magtaas yung Caltex tsaka yung Chevron. Kaya ba kayo? Bali, papayaran na natin sa media para malaman na ng mga tao. Sige. Oo, tama. Mabuti na yun. Oo, sige. Nakaamba rin ang panibagong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo naman sa susunod na linggo. Kaya naman, ang mga tsuper ng jeep ay hihirit ng 10 piso na minimum na pamasahe. Nakatutok, Noriel A. Narcos. Ayon sa sources of oil industry, sa unang 3 araw ng linggo, halos $6 per barrel ang tinaas o katumbas ng 2 piso dagdag presyo. Ang gasolina naman ay halos $3 per barrel ang tinaas o katumbas ng sobra sa piso dagdag presyo. Matapos ang 2 linggong magkasunod na rollback, big time oil price hike naman ang nakaambas sa susunod na linggo. Halos wala na kami kinikita sa diesel na lang napupunta lahat Kung konti ang baba, mas malaki ang taas. Ng gobyerno ang pagtaas ng diesel. Although there's no shortage in supply, hindi natin makasama bumaba ang presyo kasi ang supply is not enough for demand. Palagay ko, mas na magkarga ng gasolina ngayon. Ang ibang transport group, tila puro na magpesisyon ang pasada master group sa LFTRB sa Lunes. Gusto nilang gawing 10 piso ang 8 pesos na minimum fare sa jeep at dagdag na 35 centavos kada susunod na kilometro. Masakit sa loob namin to, ngunit hindi na namin kayang tiisin ang mga ginagawang panluloko ng mga lintik na supplier na ating mga langis. Masyado nasasaktan ng ating hanay ng ating transport. Noriel A. Narcos, nakatutok. Magtataas tayo ng presyo kada litro. Mga alas 6. Kasi po, kasuhin ko din. Kasi po yung mga naka-display doon, papunta ko na po. Tama, mabuti pa. Sige, marami pa kasi Gold po, premium. Ito na po ba? Premium yan
Ayan po. Pasok ka na ba, Iho? Hindi ka ba late niyan? Kapagod ng biyahe. Pinaka nakauwi ko na ba eh. Salamat anak. Kumain ka na ba? Tatapos na. Ano bang balita? Hindi na po kayo tayo nakakawit ng gabi ba? Eh, yun yan anak eh. Kailangan mong trabaho ng mabuti para may pang-vision ka. Tapos, nabalo ba sa balita na tumaas pa ang presyo ng gasolina? Kaya ako bilang naipon ko. Meron pa naman po ako naipon dito tayo. Baka pwede po matagdag. Ito anak, pwede ba kalahati mo na ang bayaran mo? Huwag ka mag-alala anak, natrabaho ko ng maayos para bayaran natin yung tuition mo. Makikiusap na lang po ako sa mga guro, sakali mo na pwede po malapit mo. Huwag ka mag-alala anak, babayaran natin yung tuition mo. Okay. Ayos na po ako. Sige anak, ingat ha. Hindi man po tayo. Pagka tapos sa klase, uwi ka agad. Sige, ingat anak. Ayos na po ako tayo. Sige. Dear President Benigno Simeon Noynoy Aquino III. Ako nga po pala si Vince Alcaraz na isang simpleng mag-aaral. Nais ko pong ipaalam sa inyo ang mga bagay na maaaring hindi ninyo napupunan sa bansa. Batid ko po bilang isang estudyante na maraming mga taong nahihirapan sa pagtaas ng petrol sa Pilipinas sapagkat kalinsabay nito ang pagtaas ng iba pang pangunahing produkto. Dahil din dito, maaaring tumaas ang pamasahe na kung saan maraming mahihirap ang lalo pang hihirap. Sana po ay bigyan niyo po ito ng pansin. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Vince. Sa ilalim ng sikat ng araw, muling nabuhay ang magandang kapaligiran. Sa gitna ng maaliwalas ng simoy ng hangin, mga taong may magandang posisyon sa buhay, sa pagbangon muli ng magandang kalikasan ay maunlad ng pamayanan. Ito ang aking mitiin, ang aking pangarap. Ikaw, may magagawa ka ba?